Eto na. Harlem versus Pistolero. May humanay. Tausog ako. Yeah. Humanay na sa laban sa J Skills versus One Tamad. Tapos Master Pete versus Sherdan. Eto, may humabol pa. Yan. Panood ko to ng live. Okay na. Wait. Yan, may humabol para sa ganong klase ng laban. Ito yon. Tara. Ay, wait. Alright. Game. Harlem versus Pistolero. Tara. Salamat. At dahil na late si Pistolero, ano sinasabi natin sa mga late? Pero nanalo siya ng coin toss, pinili niya mauna, si Harlem. Tigdalawang minuto dapat, pakinggan natin round 16, day 1. Harlem. Yo! Ayo, bahala na kayo dyan. Alam ko na, napanood ko nito. Ayan. Game. Laban to. Sabi ng mga tao, nilagay daw tayo sa lineup para sa CR at Yossi break. Ito daw yung oras para makapagpahinga yung audience, muni-muni at contemplate. Time para pumila sa sisig, tumingin ng flip-top merch, at uminom ng flip-top beer ng moderate. Kaya pasabi na lang sa mga bubounce, ako ngayon na magiging bouncer pag tong pistol aking kinonfiscate. Ahon game! Game. Sabi nila pag galing si pistol sa talo, malakas ang recoil when he's coming back. Ganun ba? Paano ka mag-recoil kung hindi ka puputok? Kasi ngayon, I'm holding the hammer back. Ang ina, ikaw ang pumalit kay Jay Black bilang isa buhay champion na pinaka-lame walk. Tong veterans, pagdating sa prep, medyo nag-laid back. Ikaw tong pistolero, pero you got laid flat sa stage, Brad. Tapos sasabihin mo pa na yung style ni Jay Black, medyo basic, so-so. So-so, gumaganon-ganon. Siso yun, bobo! Tagayin kaya kita ng jungle bolo. Ilan to? Kasi yabang mo din no? Bakit yung paghimay ng estilo ng mga kalaban niya ang pinakamalupit niya na technique? Nagbabattle with you pa? Puta, pwede mo na talaga palitan si Looney sa galing mo mag-break it down ng MC. Ang ilan to, sobrang galing mo maghimay, pati ka pa sumunod kay Bob Marley. Saktong di ka get up, stand up. Kapag ka shotgun ko tong pistolero ng blunt bigat, lagpas 3.5 G. Kaya kasi sobrang galing mo daw on how you fucking break down styles. O isa ako sa pinaka-unique ang estilo sa battle rap. So bitch, I wanna see you break down mine. Kaya let me break it down for you. Ha? Kung yung mga tao ang hanap nila, enjoy yan ng battle rap, ang pinapanood nila mga battle mo. Pag yung mga battle MC, inaaral ang battle rap, ang pinapanood nila mga battle ko. Wala akong madala sa top 5 shit. Pinakamalapit mong tawag sa akin, Urban Legend, Vepa. Oo, Pag ayos. ako nag-deliver ng final cut, wala kang pistol na makikita sa madugog eksena. Ultimo paglabas ng pics ng battle na to, kailangan i-blur ni Madam Niña Sandeja sa madaling salita. Yung gunman, Rolando Galman. O teka, nagets ba? O para hindi nyo tulugan. Yung Rolando Galman, ayun yung gunman na pangalan ng pumatay kay Ninoy. Yung Harlem naman ang magdedeklara ng gun ban para madisarmahan tong pistol. Ang ina kasi, ano silbi ng kahit gaano kagaling yung gunman, yung tipong timing ng tirada, walang witness, sir. Wala pa rin taka sa akin yung pistolero pag ako nag-cover ng perimeter. Ano mo kasi ano silbi ng pag-breakdown mo ng style ko kung di mo naman ako kaka-counterin. Pag ako umalabit ng gut, pistol ko pang men in black, that means I can break you down to your last particle. Woo! Kasi di tayo magkasing kalibre. Iba yung, paano mo ihahambing ang isang kuting sa isang tigre? Ako'y dragon, ika'y buwitre. 2 beses ka nag-champion, mas magaling ako sa'yo ng triple. Kung ito yung manok nyo, pwestong manok nyo, di pang dirbe. Ilan to? Kasi anong gagawin mo? Sobrang predictable mo, alam ko exactly kung anong gagawin mo. Tangina mag-style marking, parody ng mga lines ko,
4-bar setup about sa life ko. Sasabihin niya kung bakit yung style niya, kung para sa amin dalawa ay mas malupit at mas better. Paulit-ulit na lang, sumusunod ka sa trend, pero di mo kaya maging trendsetter. Ni wala kang ang laban na memorable, ni wala kang ang gang sa tondo. Ako, alam mo kung ano gang ko? Kukutasan kita mula dito sa Las Piñas, gang makauwi ka sa inyo. Ang ina mo kasi, naging parte ka lang ng battle rap, but you never played a major part. Natuwing ang pistolero, pangalan mo, pero trajectory ng career mo never made a mark. Kaya naman ito yung bigat na kailangan mong bitbitin, and this is what the truth is weighing down. Pipilip lang ako sa'yo, pag nag-guess ka na, niluni sa break it down. You know? Galing. Yung ba yung sinasabi mo sa akin? Luns, kailan mo ba ako gigess para bumilib na to sa akin? Ulul! Meron kang gang, istaka, ang meron ka is cool. Naka ng puta. Bago ka may masabi sa Peace Talks, mag-subscribe ka na muna. Kasi siya si Harlem, isang ahente ng call center na sadyang nangangailangan. Alam niyang queuing pag December, tumatanggap pa rin ng laban. Veterano na daw sa ganyan larangan, pero parang rookie galawan. Isang Filipino agent na tunog Vietnamese pag tinawagan. Kasi kung di ka ba namang gago, brother, account nyo internet provider, di mo mabanggit yung router. Putang ina ka. Oh ma'am, I'm sorry, your internet is not working, but for us to fix that, can you please check your router? Bakit ka kasi nag-voice? Kundi ka ba naman tolonggis at mangmang? Mga account dun, credit, healthcare, retail, king ina mo mag-back office ka na lang. Wala kang kwenta. Hindi ka pwede sa sale, sarili mo nga, hindi mo kayang benta. Hindi ka pwedeng HR, manager, team leader, o kahit nga janitor. Ganun ka kabugok. Dapat wala kang trabaho, hindi na mag-work. Kasi pawil, lahat ng pinili mong kawiw, hindi ka pwede maluklok. Mapabattle wapo o call center, usapang technical support. Kasi may bars hit the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah. Yan yung madalas mong dinidiin. Me and Mariah didn't hit it on the high note, damn. Ginaya ka ni Eminem. Oh, shit. Wap God. Yung crowd na yanig doon. Yun yung pinakamalakas mong linya. Sure ako dyan, walang question. Nakawin mo ba naman yung high note ng Rap God sa kantang Lord Above? Talagang magpipik yun. 5 years kang hindi nahuli sa tinatago mong dumi. Pwes, bistado ka ngayon at sa hiyato'y tutupi. Instant hit, sobrang classic, ang husay ng pagkumpune. Sobrang sick ng line ni M, ayun, kanyang dinoktor Dre. Eminem fan ka. Dinoktor At Dre. notable niya yun noong 2019. So men, epic nun. Para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem very wrong. Alam mong, epic nun, para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem very wrong. Huwag mo na silang tangkaing silawin pa. Hindi yan pwede chong at kahit anong paliwanag mo dyan, mananatiling shady yun. Reference game, fuck you. Laban mo kay Sequence ang nagpapatunay na di mo alam yung ini-spit mo dito. Tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Tumanda ka lang dito. Oh, tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Huwag kang umastang maraming nalalaman, sadyang tumanda ka lang dito. Punches niya daw mala Ortiz, ulul tama na tito. Kasi anong gagawin mo? Sasamantalahin mo yung saloobin nila para yung opinion iyong makuha at piliting ibaba yung pistol parang na-corner nyo sa kuta. Eh lahat nga ng angle ko kay Goryo, yun din yung ginamit mo ng puta. Kaya bago ka may masabi sa estilo ko, mahiya ka na muna. Kasi marami akong inampag sa'yo at pinagpasalamat mo yan sa akin. Isang angulo, isang round, di ba kay pistol yan ang galing? Pangalan niya ay hango sa lugar na kapag balagbag mamalasin, medyo sumakto nga rin. Pistol ang dahilan kung bakit mataas ang murder rate ng Harlem. Kasi di ba isa ka sa mga humanga sa mga nagawa ko sa dumaan na taon, hanggang sa bigla ka na lang na nabangat tila ba nagdamot ng palakpak nung bumagsak at tunghayang babaon. Pagkadapa ako na inasam kasi uubra pala yun.
Pistolware, tanong ng nagbulag-bulagan sa handa kong madiin. At nanood na ang rason, mga sablay ko pansinin, pwes hayaan mong sagutin kung ang tanong bago ko kalabitin. Hindi nawawala yung pistol, sa ibang direksyon ka lang nakatingin. Yo, may linya siya about sa Harlem. So ayun na yung pinaka patapon mong lines, bro. Gago, hindi sa pistol tumataas ang crime rate ng Harlem sa mga dope lines ko. Ay, skip natin. Nakakagulo. Bobo puta. Anyway, sabi na nga ba, hanap buhay na naman ang tinitira. Kaya naman kung tingin mo, yung mga banat mo ay laging great, hilig mo mang mata ng hanap buhay, putang ina mo, ngayon nga, dating mo dito, late. Pero tangina mo yan, hilig mo magnilip ng hanap buhay ng mga nakakabatil mo. Tama ba, tol? Siya ang isa buhay champion na kung manita ng trabaho mo, daig pa supervisor. Ang ina, never get between a man and how he puts food on his plate. Alam mo ba ibig sabihin nun, Christian Carlo? Malamang, oo. Kasi obvious naman, di ba? Sino ba gusto dito maagawan ng plato? Subukan yung agawan ng plato to si Pistol. Sasagot yan, magkakamatayan muna tayo. Ina mo? Di ba taga-tundo ka? So alam mo kung gaano kahalaga makapaglagay ng pagkain sa kanya-kanyang mesa, yet you shit on the plates ng mga people na tinatawag mo din na bayaw? Ano mo yung nasisikmura, Depa? I mean, kaya mo nga ng konsensya mo na buhayin yung pamilya mo sa mga sex toys na yung bebenta. Pero ang tanong, ha? Anong pinagkaiba sa pagiging puta niyan? E parehas lang naman kayo ng mga sex worker na nagbebenta ng kamunduhan. Meron ka nga maayos na namating sa buhay, maayos na tahanan, at malambot na hinihigan, pero putang ina, Pistol, tanong ko sa'yo, paano ka nakakatulog niyan? Sabi nila, pag yung mga babae mo, puro anak daw babae mo, yan ang karma, wala tong biro. So ano sinasabi mo sa mga anak mo pag nakikita ka nagpapak ng mga vibrator at dildo? Tangina mo, balita ko, nagbebenta ka daw ng dildo, nagawa sa balat ng steel to. Ang ina, kahit mga pepe ng ex nyo, nati 3D print ito. Ang ina, balita ako, nagbebenta ka din daw ng pampatigas, pare. Kaso imbis na ethics yung tumigas, ang titigas sa'yo, tae. Ang ina to. Tapos nagbebenta ka daw ng Titan Gel. Ang ina, pag tinesting mo, imbis na yung ethics lumaki, puta lumubog. Sabi mo, after 1 week, tutubo ulit yan. Puta, after 1 week, naging supot. Baka rejuvenating cream yung binibenta mo, tol. Baka mali branding ng epektos mo. Alam mo ba kung ilang mga magkarelasyon na matatanda ang pinag-away at pinagselos mo? Ilang mga lolo nagkaroon ng kabit? Ilang mga nene nagka-iPhone? Dahil sa flashlight mo, tangina mo, nag-away si Enigma pati si Saito. Kaya, si Enigma pati si Saito, ang bobo mo din kasi. Nakapasok ka na sa Batang Quiapo, tangina, di mo pa ginaling yung pag-acting. Alam mo ba kung ba't kayo tinanggal ni Direk Coco Martin? Ito sabi lang ni Smag sa akin. Kasi pag takbuhan na daw yung eksena, kahit anong CGI o visual effects pa ilagay, di kayo mapatakbo ng visual artist. Kaya hindi, seryoso, alam mo ba't kayo tinanggal? So, ayoko sana ibunyag tong sikreto, sir. Hindi si Direk Coco nagpatanggal sa inyo. Yung concessionaire! Ang ina kasi, 10 katao na katumbas nyo sa pagkain, kayo palang ni Crazy Mix na 2. Di masarap magluto mama mo, tangina mo, matakaw ka lang talaga. Kasi pabigat lang ng pabigat sa'yo, ay ang bigat ng yung timbang. Pero habang patagal ng patagal, yung mga bara mo, pagaang ng pagaang. Yung flavor na dinadala mo sa battle rap, puta patabang ng patabang. Habang patanda ka ng patanda, puta pabadang ka ng pabadang. Walang connect, pero okay kasi yung multi. Anyway, di ka heavyweight, di ka bigatin, di ka top tier dito sa liga. Ayaw mo maniwala? Bobo puta. Tanong mo ba kay Enigma? Kaya Pacquiao ka, Dodoria. Kaya si Dodoria, yung sa Dragon Ball, di mo alam yun, yung sa Dragon Ball, brother. Kaya yung trigger finger ng pistolero, puputulin ko gamit bolt cutter.
Kasi yung hammer ng handgun mula round 1 ay hawak ko pa din. Kaya naman tong pistol, pabubulutin ko pero di ko siya makakalabitin. Gising pa, palakpakan naman muna tayo. Nung pinahin daw yung Titan Gel, lumubog. Ano ba sinasabi mo, Chong? Saan ba pinahid? Sa ilong? Lubog na yan talaga, pre. Pero di naman sa pinag-overthink ko kayo, no? Pero paano kaya kung costume lang talaga to? Tayo yung pinagmukha niya lang na bobo. Totoong hairstyle niya, Joshua, putol patilya parang lolo. Manipis yung bigote, nakaahit pa yung balbas ng todo. O di ba, tangina mo, badang, hindi mo kami maloloko. Tinakpan yung harap, tinakpan yung likod, unti-unting pinipigilan yung kamay niyang malikot. Yan yung tinatago niyang sikreto. Puta, di nyo nardikod. Malaking breakthrough to sa science. Si Darwin mismo nag-evolve. Panoorin niyo yung laban niya kay Bruce. Badang na badang talaga. Ang kaibahan nyo lang dalawa, medyo marunong ka pa magbasa. Nung huling nalasing si Badang, lumabag siya sa batas, sa presinto dinala. Nung huling nalasing ka man, tamang gawa ka ng batas na gusto mo dito ipasa. Pag natatalo na yung judges, sinisigaw niya ng pilit. Mga audience pa sa hure na idagdag niya pang hirit. SSS, pag-ibig, dapat lang din masingit. Nung sumakit yung tagiliran, nag-request din ng PhilHealth. Tang-ina! Kung tutuusin yung mga hirit niya ay may hustisya din. Ang problema yung dumaing. Wala kasing dating. Walang kredibilidad. Ni walang angking galing. Paano papansinin yung proposal mo? Wala kang mapakitang ring. Sumali ka ng uprising. Sagot niya lang ay never. Alam mo kung bakit? Di mo kaya mag-hair. Tangina, nagpahaba ka na ng buhok, hindi ka pa rin tanggap. Kasi pag nag-uprising ka, yung barracks magiging sugalan. Yun yung gagawin niya dyan. Wala nang fire at wheel si Apo, color wheel na lang. Si Keija, taga-balasa para sa mga lalahok. Si Plasma, marahas sa patayan ng manok. Si Saito, patay na, pinatira ng padrino. Di na, bonnet kundi sako na sa uro ni Carlito. Si Tweng, nawawala, na-post pa nga sa fan page. Si Emar, may album, alaala ng mga sinalvage. Tangina mo, ganun ka kaperwisyo. Ultimo sa Pasig, ramdam na din mismo. Yung kapitbahay mong pastor, tinuruan mo magbisyo. Sobrang naadik sa sabong, malapit na siya sa Kristo. Ina mo, perwisyo. Laban yun ni Sur, sinira mo yung pakikisama niyang inalay. Yung mismong pagpapatuloy sa inyo, yung ginamit mong pangkatay, kawawang pundasyon ng tahanan, ang napapasok niya ay anay at all 3 rounds umikot ka lang sa pagsira sa kanyang bahay. Personalan, damay pamilya, di ko sa ganyang gawain ginasgas. Lalo kung ako yung pinatuloy at sa racket inangkas. Yung utang na loob sa mismong battle binaklas, isang beses lang nakapasok sa bahay, puta daming nilabas. Ano, ligaw ba yung mga rounds? Hindi alam yung tutunguhin. Mula sa laseng na nagmamaoy at naglalabas ng saloobin hanggang sa pagiging badang, uprising at bilang panauhin, mapaliga buhay bahay o ano pa man ang kunin o kahit saang aspeto di ka dapat papasukin. Ginagawa mo pa rin to? Commercial. Dito ka na sa Lucky Me Beef Chili Ayoko Mas niyan. Umami. Unhealthy yan. I want to explore Australia. Make my pack. Ito ba yung champion na pistolero? Ay na yung mga banat mo. Medyo sabit, sir. Nag-aalisan, tsaka tahimik na ng mga tao. Dapat pangalan mo, silent, sir. Ba, tama. Dahil sa kabattle ko, puta, nagpipila sa sisig yung mga tao. Mitingin sa flip-top merch. Kaya naman yung mga nakakatamad yung mga baon mong bars. Tangina ko, tangina mo din, gago. Hinahanap ka na nung guard. Fuck yung puta. Late ka kasi dumating. Dapat una sila Emma at Jonas sa atin na wala tuloy yung momentum. Bobo! Anyway, ilan to? Sa sobrang dami mong pinersonals at sa sobrang dami mong info na nakalap at nahagilap, pwede ka na maging Nardwar ng flip-top.
Nagbabastusan tayo dito sa gitna. Pero yung kawalan mo ng palabra de honor is very evident. Nasa iyo ang lahat ng sangkap para maging isang battle rapper, ang wala ka lang battle rap etiquette. Hindi ako bibilib sa estilo mo, na yung mga panalo sa battle rap, niluto lang ng mga tropa mong tunay. Hindi ko marerespeto yung style mo na para lang masabing malupit, kailangan pa mandamay ng ibang buhay. Ang inanong klaseng teknik yan. Tingin mo, natutuwa pa sila mama at daddy? Tamang damay ka na ng civilian, tong pistolero masyado ng trigger happy. Inan to. Kaya, gagawin niya lahat, kahit personals, damay, for him to get the W. Kaya madalas, walang class, walang taste, at walang delikadesa ang mga banat mo. Kasi, alam ko na deep inside, di mo matatago sa akin. Di mo matatago sa akin kasi ako ay psych. Alam ko na deep inside, you're hurt, pistol. Bakit? Kasi sabi nga nila, hurt people. Kaya, para sa kanya, Windows lang yung pinaka nagmamatter. Isa kang textbook na battle rapper. Okay, na Russell Westbrook kasi yung isa ka lamang na stat father. Well, dati yun. Pero ngayon, you don't seem to look the same. You only know how to play, pero di ka student of the game. Inawali mo Yun, maigi ang... panalo ko! Panalo kami! Decimate. Di pa sila tapos? You can reflect Sige, isa on pa. having a good battle rap career, but being a true MC is Di pa sila something you tapos can eh. replicate. Isa pa, hindi pa sila tapos. Sabagay, di nga pala tumataas TF mo dito kay Enigma. Ito, wala tong joke, was all lies. Lahat ng video na ina-upload ng Flip Top na may pistolero sa title, hindi na mo monetize. Bakit? Kasi akala nung algorithm, gun-related. Against community standards, kaya automatic na pa-flag. In short, sa tagal mong bumabattle dito sa liga, puta kahit kailan wala kang kaambag-ambag. Ang inanto, tas ang mga mata ng hanap buhay ng mga battle MC, ang nakita niyang atake na ginagamit sa Wakmong style. Tangin mo kahit ilang beses ka magpabalik-balik at mag-comeback ng mas malakas, fuck you, wala ka pa ding ROI. Kaya kung ako sa'yo, gaya mo si Spade. Magpalit ka din ng pangalan para may kinakita naman yung liga sa'yo, seryoso, promise. Hindi yung taba mo ang tinutukoy ko pag sinasabi ko isa kang malaking pabigat sa negosyo ni Avic. Ano saan ka nakakita? Isa buhay finals, kalaban mo si Luxuria. Oh, champion ka nga. Oh, sige, champion pero ang wak nun, sir. Swerte mo talaga, biniguluhan mo ng flashlight si Avic. Kung di, tinanggal ka na yan kasabay pa ni Ponger. Kaya, huwag mo akong daanin sa talk shit. Gago, di mo ako matatrash talk. Pag yung paningin ko nagdilim, puta mas maitim pa sa yung batok. Sana sa Pasko, mapanis yung in-order ng mama mo na palabok. Sana yung may dala ng Graham cake, puta madapasa na pagpasok. Sana yung kaldereta ng yung misis, paghain mo sa lamesa, dapuan ng mga ipis. Sana yung adobo, yung sinaing na sinalang, sunog pa yung ilalim pagkatanggal. Sana sa Pasko yung adobo nyo, masunog pa kaysa sa adobo ni Marshall. Kasi pack shit ka. Alam mo ano gawin mo? Mag-diet ka before you get your fat ass killed. Pero kung di mo mapigilan, okay lang. Lumunok ka ng cyanide pill. Kasi itong career ng pistol, mag-aalak Paul na with all comes to an end. 3 rounds lang to, pero hanggang Pasko, aabutin ng after effect. Hanggang round 3, hinawakan ko yung hammer ng handgun para di niya makalabit. Bibitawan ko lang to kasi ngayong Pasko, tong pistolero di malabong mag-Russian roulette. Bahala kayo dyan. Tangina, more kwento, more fun eh. Lagi niyang pinagmawalaki, siya daw yung gumabay kay Heb Abi. Hanggang tagumpay marating. Kakasumbat mo, kinulab ka na niya bilang utang na lambing. Sinubukan ka niyang hatakin sa spotlight pero bigo kang mapansin. Ba't di mo na lang kasi tanggapin na sobrang bigat mo lim. Ultimo si Heb, hindi ka na kayang kaladkarin. Ganun ka kabigat. Mas mabigat ka pa sa QC, putang ina ka. Isa ka sa mga unang tamod ni Looney pero di lumutang talent mo. Siwa na lang sana yung magdadala, nagpadala pa sa pagka-addict nyo. Pinili niya na lang bumagsak sa bato kaysa patuloy buhatin to na parang siya yung upuan. Tapos ikaw si Marichu, putang ina ang bigat mo. Kasi yung dating superstar ngayon yung pagtanggap malamig. Yung dating nasa taas sa lapad humalik. Imbis papuri na kamit ICC, sige damhin yung sakit. Parang PRRD paglipad diretso sa heg.
ICC, PRRD, Saheg, International Bars. Putang ina. Nagkapareha sila ng bars ni ano ni sino to? Si Plasma. Pero mas maganda yung pagkaka-construct at deliver ni Plasma. Kasi isa kang linta. Pansin nyo ba mga ginagawa niya? Slant Rhyme King nagpakilala nung si Saki dinadagsana. Nung nag-ace yung Berhel, nakuha yung mata ng masa, tutuwid lang daw yung bad boy sa gabay ng kanyang papa. Puta, sino next? Si MP3? Tapos ikaw yung nagtono? Si 30, inipon lahat. Ikaw yung nagpondo? Si Dodong Saipa, addict, ikaw yung server? Yung pinadala ng baras, ikaw yung sender? Kasi yung mga influences ng Rookie ay kayang-kaya niyang i-edit. Siya yung Tatay Hari Master, sa kanya lahat ng merit. Yung isda namimingwet, putang ina, nakaka-elims. Yung fish nagpipishing, magnanakaw ka ng credit. Tangina katana, papa mo to? Ang pangit ng papa mo. Pero paano nga bang nangyaring impluensya kanya brother kung inamin niya sa laban niya kay Kilua na estilo ko kanyang na-master, sa court naganap yung battle, sa court din lumutang ang answer, and I'm sorry to tell you Harlem, but you are not the father kasi isa kang credit grabber. Sa papuri ay madupang, yung mga ginagatasan sila pa binalatuhan, magpakatatay ka man dyan at kanilang sang-ayunan, di lang isa ang kahulugan ng salitang magulang. Kasi ilang baguhan pa ba ang mabibiktima niyan? Para lang yung pagtanggap nyo ay uminit naman. Siya daw nagpasa ng sulo, ulul, tumigil ka dyan. Wala kang pinasang apoy, lem, nakisindi ka lang. Payo sa sarili, payo sa 20-year-old self, fuck you, tigilan mo kami. Bakit puro pagsisisi mga pinagsasabi, wala man lang good job or update kung nasan ka na pre, kaharap mo yung 20-year-old self mo, wala kang mapagmalaki. Kasi yung mga kasabayan mo sa karagatang to'y tuluyan ng nakaahon. Ikaw lang yung nag-alinlangan at nagpaiwan sa kahapon. Tumandang puno ng jealousy sa hatred, dun siya nagpalamon. Naging jelly na lang yung fish, palibasa, wala kang backbone. Quarantine battles mo, classic. Sobrang daming humanga. Yun yung madalas mong pambulag sa mga kalaban mong bata. Nung marami yung wala, dun ka lang ng kulata. Na-consider ka lang na malaking isda nung maliit na yung sapa. Kaya wag mo kaming yabangan ng longevity kung marami dyan hindi ka kilala. Kumalma ka, hindi ka kalakasan, kinang-ina ka. Marahil wala ka sa bilang ng mahihina, pero wala ka rin sa pinaka. Oo, palagi ka lang nakagitna, kaya pakiramdam mo, bida ka. Pistol here. Round 16, Harlem vs. Pistolero, nag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ay, tapos na! Tapos na! Tapos na! Ang Colorado, 5-0, mag-iay tayo lahat para kay Pistolero. Yeah, maraming salamat sa Para Clothing, sa Saint Silence, All is Well, Black Manila, Crown Manila, JM Fine Furniture, Extreme Pods at yun. Maraming salamat. Yeah. Tapos na! Upload na natin to! Tapusin ko lang ML ko. Bahala kayo dyan. Gusto nyo yan eh.